Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kiko Pangilinan at Bam Aquino posibleng kunin raw ng alyansa ni PBBM. Posible kaya ito mga kabunyog? Dahil ayon po sa isang political analyst na para masigurado ni PBBM na matanggal talaga itong si Sara sa kanyang pwesto. Dahil po mga kabunyog kung maaalala po natin, dalawa sa senador ni PBBM ang kinuha ni Sara Duterte. Ito po ay sina Camille Villar at ang kanyang kapatid na si Amy Marcos. Ito po ay isang taktika rin ni Sara para makasiguro siyang hindi siya matatanggal sa pwesto kung manalo man itong dalawa. Ngayon ayon sa isang eksperto, gagawa rin ng paraan itong si PBBM para tuluyan ng mapatalsik itong si Sara at posible ang isang paraan na ito ay kunin itong sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan at isama sa kanilang grupo dahil alam naman natin maganda-ganda ang resulta ng survey nitong dalawa. At alam din ni PBBM, kahit karibal nila ito noon, sigurado naman si PBBM na hindi naman ito kakampi sa mga Duterte. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi niya, panoorin po natin ito. Kung manalo si Sara Duterte, happy-happy sila ulit. Diba? So balik sila sa Pilipinas, happy-happy again. So how likely is that? Kasi baka ito temporary respite lang to sa mga biktima ng political persecution ng panahon ni Duterte, pati ng mga actual victims itong EJ case. How do you see this? Sige, bukod sa pagiging abogado, try ko magpaka-political scientist kayo mga oras na to, no? I think it's very likely that there is a possibility that they can return to power, no? Kaya nga lagi ko sinasabi, it's important to freeze their assets as soon as possible time. It's, kasi, tinan mo, nakakabalik sa kapangyarihan, di ba? Yung mga Marcos, nakabalik sa kapangyarihan, ang dami pa rin nilang pera, di ba? Na revise ang history, na-contract nila yung mga Cambridge Analytica and everything, di ba? Makakabalik sa kapangyarihan kung hindi mo ma-freeze yung assets, no? At hindi tayo, if we don't get our acts together, gagantihan ng mga Duterte ang mga Marcos, napaka-vindictive na mga Duterte, di ba? Tatapon talaga yung katawan ni Ferdinand Marcos, di ba? At saka yung unang-unang pumirma sa West Philippine Sea daw, at saka yung unang-unang pumirma sa impeachment ni Sara Duterte, si Sandro Marcos. Gagantihan yan. At wala sa, hindi excluded sa bokabularyo nila ang pagpatay. No? So sa akin, if we don't get our acts together, it is very possible that the Dutertes will come back to power, no? And that is something that's a harsh reality that we ought to face. Kaya nga lagi ko sinasabi, ngayon, as of the moment, kung hindi ma-impeach yang si Sara Duterte at hindi yan ma-perpetually disqualify sa from public office, posible isa siya sa front runner sa 2028, or posible kung mapatay nila si Bongbong Marcos, which is rumored to be a plan of them. Rumor lang, explicit nga nang sinabi niya, patayin si BBM, patayin si Liza Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Explicit yung sinabi, di ba? Kaya ngayon yung Article 1 ng kanyang impeachment, no? Explicit yan na na yung pagpatay hindi excluded sa kanilang toolbox, no? Having said that, dahil nga vice president siya, baka nga more than 6 years pa yung tenure niya kung sakali, no? Kung hindi mag-iingat ang mga Marcos, kung hindi we don't get our political acts together, it is very possible, and I think Sara Duterte is worse than the father if ever, no? So anong sa aking solution, di ba? Sa akin nga, dapat the Marcoses should have a kahit papano some sort of tactical decision na. And sino ba yung nasa Magic 12? 'Di ba? Ang pinakamalapit na doon na papasok-pasok at hindi papasok-pasok si Bam Aquino tsaka. Pero sa akin, kahit nakasundo nila or hindi, sure ka doon sa mga yun na hindi yun mabibili ni Sara Duterte. As opposed to yung nagpa-endorse na dalawa, si Amy Marcos, 'di ba? Ang itim at saka si Camille Villar. Na bak sila nakapasok, nagpa-endorse yun, tingin mo ba makakuha si Sara Duterte lang only 8 votes na kailangan niya sa impeachment? Baka makakuha, 'di ba? So kailangan mo as many numbers as you can. Ensure ka kahit hindi mo masyadong gusto si Kiko Pangilinan si Bam Aquino siguro dahil Marcos ka, hindi yun mabibili ng mga Duterte. Kahit anong gawin mo, hindi yun mabibili. So I think yung tactical decisions, I'm not saying na i-endorse nila, 'di ba? It can be done parang through other methods, not necessarily an explicit endorsement, but the machinery of the administration should already be used to ensure that yung si Amy Marcos at saka si Villar hindi panalo. Kung hindi, +2 votes.
si Sara Duterte. So possible, Sigurado. Christian, makabalik sila kung hindi natin ayusin ang hindi tayo maging tactical, hindi tayo maging strategic, hindi tayo maging realistic. Kung lahat tayo dito ay, alam mo yon, lasing sa pagpapakulong kay Rodrigo Duterte at makakalimutan naman na natin na andyan pa sila at pwede silang bumalik sa poder, makakabalik talaga sila sa poder. So we have to guard our democracy properly. We have to make tactical alliances, strategic decisions. We have to get our acts together, no matter your political color, to ensure na itong pamilyang ito na violente, na talaga nga naman naknakan ng corrupt, yung nakita mo, di ba? From Pharmally scandal to megit doblehin ng ating utang, from yung confidential funds na yan na 1.6 million a day ang ginamit daw supposedly for safe houses, di ba? And yung inubos yung 125 in 8 days, in 11 days kasama ang Pasko at New Year at Rizal Day. Nakakatawa, di ba? Grabe yung braided, pati yung ginawang chichirya, lahat yung mga pagkain, piatos, tempura, ginawang parte ng karne, di ba, kasim, ano pa ba yung mga nilagay doon, yung Nova, chinichirya talaga yung pera ng bayan. Brazen, di ba? Napaka-brazen at walang kahihiyan. Kung makabalik yan, akin, very possible na makabalik. And we ought to do something, and we ought to get our acts together to make sure it will not happen again. We have a lot of disagreements with each other, di ba? Pero sa akin kasi medyo gawin nating chronological. Ito muna yung priority para sa akin, hindi sila makabalik. Pero kung hindi yan ma-impeach, yari ang mga Marcos at yayariin talaga sila. Hindi sila titigilan. Marunong gumanti yung mga Duterte yan at masakit sila gumanti at kasama ang violence sa kanilang toolbox. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi ng isang eksperto hinggil dito sa posibleng gawin ni PBBM na may posibilidad na isama ni PBBM itong sina Kiko at Bam sa kanilang alyansa, kapalit kina Camille at Amy. Dahil tulad ni Sara, naniniguro din itong si PBBM na habang malayo pa ang 2025, ay dapat nang tapusin ang paghahari ng mga Duterte sa mundo ng politika. Dahil kung itong si Sara ay manalo sa pagkapangulo, siguradong bubueltahan sila ng mga Duterte. At hindi ito magiging masaya sa kampo ni na PBBM kung ito man ay makabalik ulit sa pwesto. At posible rin maibabalik nitong si Sara ang ginawa noon ng kanyang tatay, na magiging madugo ang pagsugpo sa krimen, na walang magaganap na due process man lang. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.